Paano mag-ipon kahit maliit ang sahod? Dapat humanap muna ng trabaho na may mas malaking sahod para may matira sa sahod mo at para may maiipon ka. Yun ang pinaka-the best na gagawin ng isang empleyado. Para makaipon, una, tanggalin ang mga bisyo sa alak, bisyo sa sugal, sa pambababae, bisyo sa sigarilyo. Tanggalin ang mga iyan, sigurado makakapag-ipon ka. Ang pinapambili ng sigarilyo at alak, ipunin na lang o kaya ilaan sa mga anak at saka sa pamilya. Di mas maganda sanang tignan na ang pinapanggastos mo sa mga bisyo mo ay ibinibigay mo sa pamilya mo at mga anak mo. Kung magkasakit, dulot ng pagbibisyo, sino ang una mong hingan ng tulong, 'di ba? Ang mga magulang mo o kaya anak o kapatid. Ang sigarilyo at alak, lason niyan sa katawan, nakakapanghina ng katawan. Bababae, nakakapagdulot ng sakit sa puso dahil tago ka ng tago para hindi matiklo, nagwo-worry ka na baka nakita ng asawa mo yung message ng babae mo o kaya lalaki mo. Ayaw mong ipakita yung cellphone mo, ayaw mo man lang ipahawak dahil nervyusin ka kung makita nila na may nagme-mensahe sa'yo na ibang tao na karelasyon mo. Ang sugal naman, nakakapagbigay ng sakit sa tiyan dahil ulcer ang abutin mo, wala nang kain-kain, basta makapaglaro ka lang, magdamag, maghapon sa sugalan, gustong makabawi ng tumayo, sige pa rin siya ng sige para mabawi niya yung mga talo niya at ulcer ang aabutin mo. Meron ako kakilala, ayaw niyang gumastos sa kanyang pagpapagamot. Pero waldas siya ng waldas ng pera. Bisyo dito, bisyo doon, sugal dyan, sugal doon. Nung nagkasakit, ang takbuhan niya, ang pamilya niya, ayaw naman niyang maglabas ng pera niya para sa medicines niya. Siyempre, ikaw na nagmamahal sa kanya, kapamilya mo, ikaw ang maglalabas ng pera dahil ayaw mo siyang nakikitang nahihirapan. Pero yun ay act of selfishness. Ikaw, yung pera mo, waldas ka ng waldas sa barkada na pupunta. Tapos yung mga mahal mo sa buhay, sila ang gagastos para gumaling ka sa sakit. Gusto mo ba yun? Sila ang nahihirapan, lubog na sila sa utang dahil ayaw mo naman maglabas ng pera mo para ipagamot ang sarili mo. Yung pera nila ang gagastusin mo para maipagamot ka. Nasaan ang dahilan kung bakit walang naiipon? Impulsive buyer kapag may sale. Bili ng bili kahit hindi naman kailangan. Bili ng ganito, hindi naman bagay sa kanya. Tapos kung Ukraine, magagalit. Third, panay ang kain sa labas, panay ang pasyal-pasyal para lang may maipost at kainggitan ng iba. Paminsan-minsan okay, pang-treat sa sarili na nagkakandahirap, nagkakandakuba na naghahanap buhay. Pero kung madalas, it's not advisable. Ay, eto pa pala. Wala na ngang maisaing o kaya wala nang maibili ng gatas ng anak. Nakakapagpariban pa ng buhok, nakakapag-straight. Saan niya kinuha ang pangpa-straight ng buhok niya? Sa ayuda ng bayan. Ito pa, yung mga scholars ng bayan. Kapag natanggap nila ang kanilang scholarship fund bago pumasok sa school, straight na straight ang buhok, rebonded din sila. Fourth, umuutang ng may interes. Huwag umutang ng may interes at saka installment. Dahil kung sumasumahin mo ang installment payment mo, doble-doble, napakamahal. Kaya't iwasan ang umutang ng may interes. Yung mga iba, umuutang sila ng mobile phone na installment plan. Kung pag sumasumahin mo lahat ng mga naibayad mo, mas doble-doble ang pinangbayad mo sa mobile phone na yan. Kaya dapat ipunin mo muna yung pang-installment mo para maibili mo na lang ng cash in the future. Huwag sumabay sa lipunan kung hindi kaya ng bulsa. Lastly, bumili ng mga bagay-bagay na hindi imported, yung mga local goods. Kaya nakamura ka na, nakatipid ka pa, nakatulong ka pa sa bayan. May tawag ako, kaya bye-bye na, bye-bye.